Samahan nyo nga ulit ako sa aking munting kusina mga mamis dahil nga magluluto na ako ng ulam kasi pauwi na si Athena galing school. Magsasaing nga muna ako bago ako magsimulang magluto ng ulam. Buti na lang nagkasya pa tong bigas ko ng 2 gatang. Pero ang plano ko talaga sana mga mamis ay pasobrahan tong saing ko kasi nga yung ulam na lulutuin ko ay paborito ni Athena. At kapag paborito ni Athena, yung mga niluluto kong ulam mga mamis o yung lulutuin kong ulam, talagang napapadami ng kain si Athena. Kaya lang ayoko na kasing lumabas mga mamis para bumili ng bigas kasi sa totoo lang kakabangon ko lang talaga sa higaan ng mga oras na to at wala pa talagang lakas yung mga paa ko na maglakad sa labas. Actually, kaya naman talaga yung 2 gatang na yan mga mamis. Ang inaalala ko lang, kailangan ko na lang ulit magsaing ng gabi kasi nga kapag 2 gatang yung sinasaing ko, madalas naman kasi talaga hanggang gabi na namin yun. Pero dahil paborito nga ni Athena tong lulutuin kong ulam, malamang hanggang tanghalian lang itong sinaing ko at hindi naabot ng gabi. Nung nakapagsalang na nga ako ng sinaing, sunod ko namang ginawa ay nasikaso naman na itong magiging ulam namin. Honey garlic butter chicken wings nga pala yung ulam namin mga mamis. Bali yung chicken wings, kalahating kilo lang yon pero hinati ko siya para nga medyo dumami tsaka magkasya sa pagpiprituhan ko. Tinimplahan ko lang yon ng salt, pepper tsaka paprika. Tapos naghiwa lang ako ng maraming bawang. Pagkatapos kong mag-chop ng mga bawang mga mamis, pinilikan ko nga yung chicken wings na tinimplahan ko or minarinate ko. Nilagyan ko siya ng cornstarch. Siguro mga 1 kutsara yung nilagay ko. Tapos tinabi ko ulit, tinakpan ko. Gumawa naman ako ngayon ng breading. Bali yung ginawa ko mga mamis, naglagay ako ng 4 na kutsara ng cornstarch, 4 na kutsara ng all-purpose flour, tapos sinimplahan ko din ng asin, paminta at saka paprika. Alam niyo ba mga mamis, na kahit paborito ni Athena tong ulam na to, ay hindi ko talaga to madalas lutuin. Huli ata ako nagluto nito mga mamis, magdadalawang taon na or may 2 taon na. Alam ko binlog ko yun mga mamis eh. Alam niyo mga mamis, meron akong 2 dahilan kung bakit hindi ako madalas magluto nito. Una, namamahalan ako sa honey. Kasi mga mamis, hindi naman talaga masarap to kapag hindi mo nilagyan ng honey. May iba kasing nagluluto nito, asukal lang yung gamit. Kapag asukal kasi ang gamit mga mamis at hindi mo ginamitan ng honey, hindi mo talaga malalasahan yung totoong lasa ng honey garlic butter chicken wings. Actually, lalagyan pa din naman to ng asukal mga mamis. Pero dapat kahit may asukal, lalagyan pa rin siya ng honey. At dapat mas lamang yung honey kumpara sa asukal. Grabe no mga mamis no, kung makapagkwento ako sa inyo dito sa niluluto ko, para bang akala mo isa akong professional chef. Pero sa akin lang yan mga mamis ha, base lang yun sa panlasa ko na mas masarap talaga kapag may totoong honey kaysa asukal lang yung ilalagay. Pero maiba muna tayo mga mamis. Ito nga habang nagpiprito ako ng manok, si Athena dumating na galing school at pagdating niya nga sobrang excited siya na sinabi sa amin ng daddy niya na in-announce na nga daw kung kailan yung field trip nila. Matagal-tagal pa mga mamis, pero ngayon pa lang ay kita-kita ko na sa mukha ni Athena yung tuwa at excitement. So, pagkatapos nga magkwento ni Athena ng ganap doon sa school nila, ay pumasok na nga siya sa kwarto para magkapagpahinga muna habang inaantay na matapos tong niluluto ko. Pagpasok naman ni Athena sa kwarto mga mamis, binalikan ko naman na itong niluluto ko. Fast forward tayo mga mamis, natapos ko nang prituhin lahat ng manok at bago nga ako magpunta sa next step na gagawin ko, pinunas-punasan ko nga muna dito banda kasi nga ang daming talsik ng mantika. At dito na nga tayo mga mami sa pangalawang dahilan kung bakit hindi ako madalas magluto neto kasi nga nanghihinayang ako sa mantikang gagamitin ko kasi kung nakita nyo naman ang daming mantika na ginamit ko para lang maprito tong manok. At hindi lang naman tong manok mga mamis, kaya hindi rin talaga ako madalas magprito kahit isda kasi nga kailangan ng madaming mantika kapag magpiprito, lalo na nga pag gusto mo ay deep fry. And alam nyo naman ako mga mamis na hindi talaga ako nag-uulit ng mantika. Kapag napagprituhan ko na yan, kahit gaano pa kadami yan, kahit na medyo malinis or malinis pa talaga yung mantika, hindi na talaga ako nag-uulit, itinatapon ko na. Hindi dahil sa maarte or nag-iinarte ako mga mamis, kung hindi yun talaga yung kailangan. So anyway mga mamis, na ikwento ko lang naman yung mga dahilan ko kung bakit hindi talaga ako mahilig magprito ng mga kung ano-ano, lalo na kapag madaming mantika kasi nakakapanghinayang talaga kasi kailangan ko agad itapon. Eto at natapos na nga akong magluto mga mamis, nagsandok na nga ako at inilagay ko na nga dito sa lamesa, tapos tinawag ko na nga si Athena at saka si daddy para nga sabay-sabay na kaming kumain. And fast forward na nga tayo mga mamis, hindi na ako nag-video habang kumakain kami. Pagkatapos nga namin kumain, dahil nga mga bandang hapon na yon, nagpahinga na ako. Tapos ng mga oras naman na to ay gabi na at si daddy na sa trabaho na. At dahil mas madalas naman talaga na gabi na ako nagsisimulang kumilos or maglinis dito sa bahay, ito at sinimulan ko na yung mga gagawin ko. Sa last vlog ko nga mga mamis ay naglaba ko ng mga damit namin ni Athena. Ngayon nga natiklop ko na, tinilagay ko na nga dito sa mga damitan namin. Pagkatapos ko naman dun ayusin yung mga damit namin, dito naman ako sa may sapatusan namin. Naayusin ko naman itong mga dumating na wipes na in order ko kasi dito ko lang din naman to nilalagay kung saan nakalagay yung mga sapatos
sapatos namin. Inuna ko nga munang ilagay dito sa loob ng cabinet itong mga gamit ni daddy. Tapos tsaka ko naman na inopen or binuksan itong mga wipes na in-order ko. 5 packs lang naman to mga mamis kasi nga namamahalan ako sa 10 packs ngayon. Parang nagmahal sila ngayon ng wipes nila kaya puro 5 packs lang muna in-order ko. Pagkatapos ko sa mga wipes mga mamis, kinuha ko nga yung mga sapatos ni Athena kasi tinanggal ko yung mga medyas dahil nga lalabahan ko. Pero hindi ngayon mga mamis sa susunod na araw pa. Hinahanda ko lang para hindi ko makalimutan kasi madalas naglalaba ako ng mga uniform ni Athena tapos nakakalimutan ko yung mga medyas dun sa sapatos kaya nandito na ako, inilabas ko na nga din. Dito naman ako sunod sa may kusina mga mamis at inayos ko naman dito sa may ilalim nga ng lutuan at sa ilalim ng lababo para kasing medyo napabayaan ko na dito mga mamis kaya parang nagkagulo-gulo na naman. May mga araw kasi mga mamis na kapag talagang nagmamadali ako at nauubusan na ako ng oras, kailangan ko na mag-asikaso, kailangan ko na magluto, hindi ko na natutupi yung mga plastic, basta ko na lang isinasalampak doon sa ilalim. Ngayon nga na natupi ko na yung mga plastic mga mamis, doon ko lang na-realize na hindi pala talaga magulo doon sa ilalim, yung mga plastic lang pala nagkarambol-rambol. Inayos ko na nga din yung lagayan ko sa gilid ng rep, nagbawas na ako ng mga gamit na hindi naman kailangan, pati yung mga plastic na wala namang laman. Pagkatapos ko sa kusina, pumasok ulit ako sa kwarto ni Athena kasi kumuha ako ng mga panibagong kumot at saka ng mga punda kasi nga magpapalit na ako ng mga punda namin ni daddy at kumot. Pero bago ko nga palitan ng punda yung mga una namin ni daddy, bigla ko naalala na kailangan ko nga pala munang tanggalin yung cover nitong sofa ko, pati na rin yung cover nitong bedsore foam ko kasi nga kailangan kong laban yung mga yan dahil 3 linggo na rin nung huli kong pinalitan yan or nilabhan. Yung sofa cover ko mga mamis, walang kapalitan yan. Pero yung bedsore foam ko, may kapalitan na cover yan. Kaya okay lang din kahit na hindi agad maibalik yung sofa cover. Mahalaga na papalitan ko yung cover nitong foam, yung color brown na nakikita nyo dyan. Nakapagpalit na nga rin ako ng mga punda sa unan namin ni daddy at lalaban ko na rin pala or papaikutan ko na sa washing yung cover ng sofa ko para nga kinabukasan pag tuyo na maibalik ko agad dito sa sofa. Sinabay ko na rin yung color brown pero itong mga kumot at saka yung mga punda hindi ko muna isasabay sa paikot kasi nararamdaman ko na napapagod na yung katawan ko. Sa ibang araw ko na nga lang papaikutan sa washing tong mga kumot at punda namin ni daddy. Total naman hindi pa rin ako nakapagpalit ng kumot ni Athena at ng punda niya doon sa kwarto. Isasabay ko na lang din. Fast forward nga tayo mga mami sa itong at natapos na yung pinapaikot ko sa washing. Kinuha ko na nga siya isa-isa para maisampay sa labas. At dahil wala namang ulan nung gabi na to, sigurado ako na kinabukasan nga ituyo na din agad to.